Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Yuritech at your service. May tanggap po ako ngayon na iPhone XS Max no power. Galing na po ito sa ibang technician, hindi niya ma-detect ang issue, kaya ipinasa sa amin dito sa Yuritech Repair Shop. At ang una naming ginagawa sa mga ganitong issue ay basic diagnosing muna. Chine-check ko kung may short ba sa battery terminal o kung may pumapasok ba na supply ng boltahe sa battery terminal. Ang unang napansin ko ay wala namang short sa battery terminal pero wala din namang pumapasok na supply. Kaya nag-decide akong tanggalin ang board sa housing ng phone for further diagnosing. Ang nagustuhan ko sa tanggap kong ito ngayon kahit galing na sa ibang technician ay hindi pinilit gawin. May ibang technician kasi na kahit alam niya sa sarili niyang hindi niya kayang gawin ay pinipilit niya with hoping matsambahan niyang mapagana. Base sa experience ko sa mga ganitong problema ay meron itong short. At ang nakikita nyo pong ginagawa ko sa video ay iniisa-isa kong i-check sa multimeter with schematic diagram ang mga posibleng pagmulan ng short. Medyo naku-curious ako sa isang ito dahil normal naman yung reading ng multimeter sa battery terminal at VDD main connections. Pero hindi naman tumutuloy ang supply ng boltahe sa battery terminal. Kaya inulit ko ang pag-check para siguraduhin kung di ba ako namamalikmata. Tulad ng nauna kong finding, wala talagang short na nababasa si multimeter. At dito na ako nag-decide na mas laliman ko pa ang aking ginagawang diagnosis. At this moment, gumamit na ako ng microscope at thermal camera. Ang purpose ko ay hahanapin ko ang short gamit ang makabagong paraan na tinatawag na thermal screening. Ang thermal screening method ay ang makabagong paraan naming mga technician kung saan mag-i-inject kami ng boltahe sa isang specific part na sa tingin namin mga technician ay posibleng pinagmumulan ng short. Para magawa ng technician ang thermal screening, kakailanganin niya ang thermal camera, DC power supply at schematic diagram. Ang thermal screening method ay makakapagbigay sa technician ng approximately correct finding at the same time mabilis na trabaho. Kita nyo naman po sa video, within a couple of seconds nakita ko po agad ang lokasyon ng short. Yan po ang kayang ibigay na tulong ng thermal camera sa aming mga technicians. Bukod sa nakikita agad namin ang problema at mabilis naming nagagawa ang sira, naiiwasan pa naming mabugbog ang inyong mga minamahal na cellphones. At dahil alam ko na kung saan ang lokasyon ng short, gagamit naman ako ng rosin flux para matukoy yung specific na piyesang may sira. Ngayong nakita ko na ang salarin, ang gagawin ko naman ay tatanggalin ko lang ito. Siguro mapapaisip kayo bakit tatanggalin lang, bakit hindi na lang palitan. May mga pagkakataon po kasi na mas may risk ang pagpapalit. Sa sitwasyon po kasi ng gawa ko ngayon ay mas safe na hindi ko napalitan dahil may mga kapasitor pa naman na matitira na katulad lang din niya ng trabaho. At very complicated din ang paglalagay ng bagong kapasitor. Posible kasing ma-overheat ang FPC at matunaw or may ma-damage na ibang parts dahil gagamitan ko pa ng hot air para mailagay ko lang ang bagong kapasitor. Sa madaling salita po kung saan ang safe at practical dun po tayo. At dahil natanggal ko na ang short, ibabalik ko na ang board sa housing niya at ikakabit ang LCD battery para matesting kung magpa-power na ba. As you can see po, buhay na po ang iPhone XS Max na ipinasa sa akin ng kapwa kong technician. Ipapack ko na lang ito at ready to pick up na ang unit anytime. At dahil umabot ka sa parte ng videong ito, marahil nagustuhan mo ang iyong napanood. I-follow mo lang kami para sa susunod na upload ko, updated ka agad. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po. Salamat!